Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 171. Nasulyapan ng lahat ang packaging at tila nag-iisip sa parehong linya. Gaano kaya kahusay ang mga sigarilyo at alak na iyon mula sa magaspang na packaging? Gustong magtago ni Aaron at Caitlyn sa ilalim ng mesa nang marinig nila iyon. Hindi nakakagulat na tinanong ni Levi ang matandang babae para sa kanyang kagustuhan ngayon lamang. Kung ang mga murang bilihin ay nalantad sa oras na ito ay tapos na. Siguradong puputulan kami ni nanay on the spot. Kinailangan ni Caitlyn na pigilan ang sarili mula sa pagkakasikal kay Levi. Iyan ay dapat na mga mahihirap na sigarilyo at alak, sabi ng isang tao. Gayunpaman, nag-alinlangan sandali sina Russell, Perry at iba pa. Parang mga espesyal na sigarilyo mula sa Warzone. Lalo na ang simbolo ng dragon sa packaging. Nagpalitan ng tingin sina Quintes at Logan at nagtawanan, "Lolo, Lola, bakit hindi na lang natin itapon sa basurahan ang mga hindi magandang kalidad na Reg Along ito? Nakakasira sila ng mata." "Tumahimik ka," biglang umungol sina Robert at Meredith. Kinuha nila ang mga sigarilyo at alak sa kanilang mga kamay, pinahahalagahan ang mga ito na parang pinahahalagahan ang isang gawa ng sining. Ang maingat na paraan ng paghawak nila sa mga regalo ay higit na kapansin-pansin kaysa sa paghawak ng 1,000,000 legendary luminous pearls ngayon lang. Ang kanilang mga kilay ay unti-unting lumuwag habang ang isang tao pusong ngiti ay sumilay sa kanilang mga mukha. Mas masaya sila kaysa natanggap ang mga Reg Along iyon mula noon. Nagtataka ang lahat na tumingin sa dalawa, nagtataka kung ano ang sikat sa mga sigarilyo at alak na ito. Pagkaraan ng isang buong minuto, nagkatinginan sina Robert at Meredith at tuwang-tuwang sinabing, "Totoo." Humarap si Levi ng usok, nakangiti, "Nagustuhan mo ba ang inihanda ko para sa iyo?" "Oo, gusto namin ito." Walang humpay na tumanggaw sina Robert at Meredith. Kinuha pa ni Meredith ang mikropono, na sumisigaw, "Ang mga regalo mula sa aking apo na si Levi Garrison, ang paborito ko." Napuno ng nakamamatay na katahimikan ang silid. Lalong natigilan sina Aaron at Caitlyn na naghihintay ng hatol at napuno ng di paniniwala si Zoe. Si Logan, Quintes at ang iba ay hindi makapaniwala sa kanilang mga tainga habang nagtatanong sila, "Lolo, Lola, nagkakamali ba kayo? Kitang-kita sa packaging na hindi maganda ang kalidad nito. Paano ito magiging paborito mo? Masyado kayong mababaw. Malamang hindi mo na makikita ang mga sigarilyo at alak na ito sa buong buhay mo," sabi ni Meredith. Winuwagayway ang mga kahon ng sigarilyo at alak sa kanyang mga kamay na walang pigil na pananabik sa kanyang mukha. Sumigaw si Robert, "Ito ay mga espesyal na sigarilyo at alak mula sa Warzone. Totoo na sila ay kakaunti, ngunit ito ay hindi tulad ng mga ito ay napakabihirang," sabi ni Logan. Kung gusto niya, maaari niyang makuha ang mga ito sa pamamagitan ng mga koneksyon. Sinaman siya ng tingin ni Meredith. Sa palagay mo ba ay mga sigarilyo at alak lamang ito mula sa lugar ng digmaan? Ito ay mga espesyal na sigarilyo ng Iron Brigade sa ilalim ng utos ng Diyos ng Digmaan, ang tagapagtanggol ng Erudia. May mga espesyal na palatandaan sa packaging, tulad ng mga salita sa ibaba. Lalagyan ng nobela. Alam ng sino mang may kaunting background na ang mga espesyal na sigarilyo at alak ng Iron Brigade ay hindi magagamit sa publiko. Hindi ka makakabili ng isang baso ng espesyal na alak ng Iron Brigade kahit na mayroon kang 10 bilyon. Eksakto. Hindi mo makukuha ang espesyal na alak ng Iron Brigade, anuman ang iyong background o mga koneksyon. Naranasan namin ito minsan sa bahay ng isang retiradong sundalo ng Iron Brigade, at hindi namin nakalimutan ang nangyari hanggang ngayon. Ito ang totoong sigarilyo at alak ng Iron Brigade. Isang katahimikan ang bomb-alot sa karamihan sa mga salitang iyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 172. Lahat ay tumingin kay Levi na may hindi makapaniwalang tingin. Paano niya nakuha iyong mga espesyal na sigarilyo at alak na hindi mabibili ng 10 bilyon? Anong ginawa niya? Sina Robert at Meredith ay yakap-yakap ang mga espesyal na sigarilyo at alak na para bang sila ang kanilang pinakamahalagang kayamanan. "Mahal, hihigop lang tayo ng kaunting alak at hamay-hit ng kalahating sigarilyo araw-araw. Ang mga bagay na ito ay napakabihirang at mawawala ang mga ito bago natin malaman ito," sabi ni Meredith na may pagkabalisa.
Ngumiti si Levi. Kung gusto mo, makukuha pa rin kita. Ginagarantiya ko na maaari mong makuha ang mga ito araw-araw. Mayroon akong kaunti ngayon dahil natakot ako na hindi mo ito magustuhan. Talaga, hindi makapaniwalang tanong ng matandang mag-asawa na namilog ang mga mata. Maraming bagay na ito, tumawa si Levi. I promise makukuha ko sila. Kapag tapos na ang piging, magpapadala ako ng isa pang sasakyan. Maraming mga ito sa Dragon Legion. Ang galing. Ipinagmamalaki namin na magkaroon ng isang apo na tulad mo. Nakalimutan na ng matandang mag-asawa ang lahat ng iba pa at ang mga mata lang nila kay Levi nang makita ang mga sigarilyo at alak na ito. Sige, tungkol doon, nakangiting sabi ni Levi. Maraming tao ang nanonood. Nang mapagtanto nila ang bigat ng kanilang kamalian, tumawa sila ng mahihiyain. Caitlin, Aaron, Zoe, sabi ni Meredith, itinuro ang nasabing pamilya. Halika maupo ka sa akin. Hindi makapaniwala sina Caitlin at Aaron. Tulala silang pumunta sa harap at umupo sa table kung saan nakaupo sina Meredith at Robert. Hayaan akong kumuha ng pagkakataon ng piging sa kaarawan para ipahayag ang isang bagay, sabi ni Meredith. Ang pamilyang Black ay sumang-ayon sa aking anak, ang pagbabalik ni Caitlin Black. Napaiyak sa tuwa si Caitlin sa announcement. Halos 30 taon na niyang hinihintay ang araw na ito. Si Aaron ay naging emosyonal din. Sa wakas ay tinanggap na sila ng pamilyang itim. Masaya rin si Zoe. Caitlin, Aaron, kayong dalawa ay nagkaroon ng mabuting manugang doon. Hindi napigilan ni na Robert at Meredith na magpuri. Natuwa sina Aaron at Caitlin. Levi, pinagmamalaki mo kami. Hindi ka namin dapat sisihin. Nanay, tatay, natutuwa ka na masaya ka, ngumiti si Levi. Sina Aaron at Caitlin ay naglapat ng kanilang mga balikat, na mayabang na nakatingin sa mga tao. Ngayong sina Mr. at Mrs. Black ay nagpahayag ng kanilang pag-aproba, sino ang nangahas na pagtawanan tayo ngayon. Kasing kaya ng manugang natin, maraming salamat. Ang bawat isa ay nanatiling selyado ang kanilang mga labi. Sa halip na kutsain sila ay pinagmamasdan sila ngayon ng may inggit. Nakaupo kasi sila Graham, Felix, Perry at iba pa sa iisang table. Nangangahulugan iyon sa mata ni Meredith, ang pamilya ni Aaron ay kasing halaga rin nila. Maya-maya lang, may biglang pumasok, nagre-report, reporting, Mr. Black. Ang ilang opisyal ng militar sa labas na nag-aangking nakatalaga sa South War Zone ay gustong batiin si Mrs. Black sa kanyang kaarawan. Naguguluhan, nagtanong si Robert, nabanggit ba nila ang kanilang pagkakakilanlan? Ginawa nila. Ang isa sa kanila ay ang pinuno ng Dragon Legion ng Iron Brigade, si Captain Steel, at may ilang mga koronel din, sagot ng nasasakupan. Ano? Ang kapitan ng Dragon Legion ng Iron Brigade. Lalagyan ng nobela. Tumalon si Robert, Meredith at iba pa. Maging si Graham, na dating deputy leader at Felix, ang deputy director ng Ministry of Economy ng lungsod, ay bumaril. Ang katotohanan na ang Dragon Legion ay nakatalaga sa South War Zone ay kilala sa mga nakatataas. Nagkatinginan sina Quintes at Kin. May naisip silang sinabing, "Damn, Russell. Inimbitahan mo pa si Captain Steel ng Iron Brigade." Isang malaking sorpresa iyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 173. Ang iba sa pamilyang Black ay tumingin kay Russell ng may paghanga. Pinahanda mo ba itong si Russell? Akala ko ba sabi mo hindi ka makakapag-imbita ng kahit sino mula sa Warzone? Oo, malamang nagsisinungaling si Russell sa atin para bigyan tayo ng malaking sorpresa. Sinang-ayunan siya ng mga magulang ni Russell. Lalong nagulat sina Robert at Meredith nang marinig na sila ay mga opisyal ng militar mula sa Iron Brigade. Ang kanilang mga mata ay lumukot sa isang ngiti. Hindi masama, Russell. Hindi ko inaasahan ang daming surpresa ngayon. Ikaw ang nakikitang pagmamalaki at kagalakan ni Lola. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, kinailangan ni Russell na mag-claim ng kredito, kahit na ayaw niya. Kung hindi, natatakot siyang madismaya si Meredith. Oo, tama iyan, sabi ni Russell, pinagtibay ang sarili. Espesyal kung inihanda ang segment na ito para sa iyo, Lola. Para lang mabigyan ka ng surpresa ni Lolo. Si Perry, na nakaupo sa tabi ni Russell, ay nabigla.
Hindi ba dumating si Captain Steel dahil sa God of War? Anong kinalaman mo, Russell? Russell, anong nangyayari? Inimbitahan mo ba talaga siya? Tanong ni Perry. Oo, Captain Chapman. Sinubukan ko ito sa Warzone at ito ay gumana. Nanatiling tuwid ang mukha ni Russell. Tumayo sina Robert at Meredith at binati sila sa mga pintuan, habang nakangiti ang huli, alam ko na. Late bloomer si Russell. Sina Robert at Meredith ay puno ng kagalakan. Nang makita iyon, nakakagulat na nagseselos sina Caitlin at Aaron. Nakuha sana namin ang pabor ng matandang babae, ngunit ang atensyon niya ay nabaling kay Russell. Tumingin sila kay Levi ng masama. Ang pagkuha ng mga espesyal na sigarilyo at alak ng Iron Brigade ay walang espesyal. Ang pag-imbite sa mga opisyal ng militar mula sa Iron Brigade ang mahalaga. Kasunod ni Robert at Meredith, naikuyom ni Russell ang kanyang mga kamao. Siya ay nanumpa na magsisikap at gagawin ang lahat ng ito sa isang katotohanan. Noon lang, dumating si Kapitan Steel at ang iba pa sa mga pintuan. Nang makita si Meredith, lumapit si Alfie, na nagnanais, si Kapitan Alfie Steel ng Dragon Legion ng Iron Brigade at ang kanyang 3 adjutants ay bumabati sa iyo ng maligayang kaarawan, Mrs. Black. Si Mortimer, na nakatayo sa tabi ni Alfie, ay humakbang pasulong. Ang kapitan ng South War Zone, Mortimer Lambert, ay bumabati sa iyo nang. Nang makita silang sunod-sunod na nag-aalay ng kanilang best wishes, tuwang-tuwa si Meredith. Mula mismo sa militar, mas pinapahalagahan nila si Alfie at iba pa kaysa sa mga nasa politika tulad ni Graham. Lalo na dahil si Alfie ay nagmula sa walang talo na Iron Brigade. Isa itong napakalaking karangalan. Labis na ikinatuwa ni na Robert at Meredith na makita si Alfie at iba pa na dumalo sa piging ng kaarawan. Gayunpaman, si Russell, na nakatayo sa likuran ay medyo kinakabahan. Natatakot siyang ilantad ang sarili. Wala siyang lakas ng loob na batiin ang mga ito dahil hindi pa niya ito nakita. Sinadya ni Russell na nagtago sa likod, takot na mapansin. Ngunit hinayla siya ni Meredith sa harapan, nagtanong ng may pag-asa, siguro kung ano ang komento ni Captain Steel sa aking apo na si Russell Black. Natigilan si Alfie. Napaka-weird ng matandang ito. Hindi ko nga alam kung sino ang apo mo, paano ko siya susuriin. Sa pag-iisip na siya ang lola ng asawa ng Diyos ng digmaan, magalang niyang sinabi, mukhang matala si Russell at aasahan siya ng bansa sa ngunit inaasahan. Hahaha, kahanga-hanga. Hindi napigilan ni na Robert at Meredith ang tumawa sa mataas na ebalwasyon ni Alfie sa kanilang apo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 174. Pagpalain ng Diyos ang pamilyang Black. Isang timpla ng damdaming nabubuo sa loob ng lahat sa pamilyang itim, tuwang-tuwa ang mga magulang ni Russell na halos mapaiyak sila habang si Quintes, Kin, at ilan pang mga pinsan ni Russell ay talagang galit na galit. Ang lugar ay napuno ng sigasig, at ang kapaligiran ay nasa kasukdulan nito. Dahil iyon ay isang pagtatasa mula sa kapitan ng Iron Brigade, na ang mga salita ay napaka-autoridad. Ipinagmamalaki ni na Robert at Meredith na nakalimutan nila ang tungkol sa mga espesyal na sigarilyo at alak na iniregalo sa kanila ni Levi. Nalungkot sina Aaron at Caitlin. Nakatutok sa kanila ang spotlight. Ang matandang babae ay higit na nagustuhan sa kanila. Pero bago pa man sila mabash sa limelight, nalipat ang atensyon kay Russell. Matagal ko nang narinig ang tungkol kay Russell Black, dagdag ni Mortimer. Magkakaroon siya ng magandang kinabukasan kung siya ay magiging vice captain ng Special Security Unit bago ang 30 taong gulang. Masyadong emosyonal si Russell nang tanggapin ang pag-aproba ni Captain Steel at Captain Lambert sa kabila ng pagkakamaling nagawa niya. Captain Steel, Captain Lambert, Colonels, please, pinapasok sila ni Robert at Meredith sa loob. Pero tinanggihan ni Alfie ang alok, pumunta lang kami para batiin ka, Mrs. Black, dapat tayong gumawa ng ating hakbang ngayon. Mayroon pa bang ibang apurahang bagay si Captain Steel? Nagtanong Meredith, na may isang hangin ng mahusay na sorpresa. Oo, tama iyan. Ang God of War ng aking dibisyon ay susuriin ang Dragon Legion na pinamumunuan ko. Kailangan kong bumalik at ihanda ang tropa, sabi ni Alfie. Tumanggaw si Mortimer. Oo, Mrs. Black, ang aking legion ay susuriin din. Kailangan nating ihanda ang ating sarili. Ano?
ang Diyos ng digmaan ng Iron Brigade. Siya ay dapat na isang sikat na general na nagniningning sa larangan ng digmaan. Sina Robert at Meredith ay napuno ng malalim na pagsamba. Ngunit parang may naisip siya, nakiusap si Meredith, sa palagay ko wala tayong oras at hindi kwalipikadong dumalo sa gayong mga inspeksyon. Maaari mo bang payagan ang aking apo, si Russell na bumisita at makakuha ng kanilang pananaw, Captain Steele? Tila nag-aalangan, pumayag si Alfie sa kanyang pakiusap, okay, sure. Ang inspeksyon ay magaganap sa loob ng ilang oras. Russell, wait for our notice. Tuwang-tuwa si Meredith at ang iba pang pamilya ng Black. Kung bibisitahin ni Russell ang Dragon Legion, magiging maganda ito para sa kanyang mga prospect sa karera. Matapos silang paalisan ng pamilyang itim, nagpatuloy ang piging sa kaarawan. Si Meredith ay halatang walang malasakit kay Aaron at sa kanyang pamilya. Sa karamihan, isa o dalawa lang ang sasabihin niya kay Levi. Ang usapan noong birthday banquet ngayon ay umikot kay Russell. Walang kibo si Levi habang nakatitig sa mesa ng mga pinggan at pinagpipiestahan ang mga ito. Sa paningin ng iba, nakakadiri ang kanyang table manners. Para siyang nagugutom ng mahigit isang linggo. Lalo na't nakaupo sa iisang table sina Felix, Graham at iba pang big shots, malaking kahihiyan kay Meredith ang table manners ni Levi. Hindi nasisiyahan si Meredith, ngunit wala siyang masabi dahil niregaluhan siya ni Levi ng mga espesyal na sigarilyo at alak. Sa totoo lang, walang hiya si Levi. Dapat ay binantayan niya ang kanyang ugali, lalo na't nasa kanya na ngayon ang pabor ni Meredith, lalagyan ng nobela. Sa huli ay nagkasakit si Russell dito. Levi, lumabas ka sandali. Kailangan kong makipag-usap sa iyo. Tiningnan ni Meredith si Russell na may pagsang-ayon. Napakatalino. Ang problema ay nalutas na. Sinundan ni Levi si Russell sa labas. Anong gusto mong pag-usapan? Panimula ni Levi habang namumulot ng ngipin gamit ang toothpick. How Russell wished he could punch him in the face sa matamlay nitong itsura. Pero nakangiti niyang sabi sa labas, may tanong ako, Levi. Paano mo nakuha ang mga espesyal na sigarilyo at alak ng Iron Brigade? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 175. Siyempre, naihatid ko na, tumawa si Levi. Naihatid. Baka ito ay mula sa Iron Brigade. Tanong ni Russell. Tumanggaw si Levi. Talaga, hindi mo ba siya nakita ngayon lang? Ano, ang ibig mong sabihin ay si Captain Steele? Hindi makapaniwalang tumingin si Russell kay Levi. Oo, siya. Bakit pa siya pupunta rito kung hindi para maghatid ng sigarilyo at alak? Sabi ni Levi. Hahaha, tumawa ng malakas si Russell. Ang galing talaga ng lalaking to. Nobela. Magpapadala ako ng isa pang carload, sabi ni Levi. Hahaha, nice, sarkastikong sagot ni Russell, nakatingin kay Levi na parang clown. Malalaman ko sa lalong madaling panahon kung si Captain Steele ay nagpapadala ng isa pang carload ng mga espesyal na sigarilyo at alak o hindi. Pupunta ako sa South War Zone pagkatapos ng lahat. Sinasabi mo na inimbitahan mo si Alfie, ha? Biglang tanong ni Levi. Medyo natarante si Russell sa tanong na iyon. Pero ano ang dapat ikatakot kung hindi man lang siya inilantad ni Alfie? Oo, inimbitahan ko siyang batiin si Lola sa kanyang kaarawan. Matigas na umamin si Russell. Makahulugang lumawak ang ngisi ni Levi, na ikinabahala ni Russell na para bang nakita ni Levi ang kanyang mga kasinungalingan. Hindi na siya naglakas loob na manatili sa tabi niya, tumalikod siya at bumalik sa pangunahing bulwagan. Sa wakas natapos din ang birthday banquet pagkatapos ng ilang oras. Espesyal na tinawagan ni Meredith si Aaron at ang kanyang pamilya upang manatili, na nagpasaya kay Zoe. Umalis na rin si Russell. Lolo, Lola, nakatanggap lang ako ng notice na humihiling sa akin na magmadali sa South War Zone. Sige na, ikaw ang pride ng Black family. Dapat matuto ang lahat kay Russell, papuri ni Meredith. Dapat mong sabihin sa amin ang lahat kapag bumalik ka, sabi ni Quintes. Pagkatapos noon, tiningnan ni Meredith ang head count. Nandito ba lahat, Caitlin? Nasaan ang manugang mo? Wala akong ideya kung saan siya nagpunta. Nanay, sagot ni Caitlin. Kahit ano, hayaan mo na lang siya, pagpapaalis sa kanya ni Meredith, dahil isa lang siyang hindi importanteng tao. Gayunpaman, galit na galit sina Caitlin at Aaron.
Malinaw na magandang pagkakataon ito, ngunit nawala ang bastard na iyon. Gaano walang kakayahan. Sa oras na ito, tinawagan ni Levi si Abigail para ipadala siya sa South War Zone. Dahil nababalisa si Russell, pumunta siya sa kampo ng Dragon Legion sa South War Zone nang mabilis hanggat maaari. Sa kanyang pagdating, siya ay tulad ng isang bumpkin ng bansa na bagong pumasok sa lungsod, lahat ay bago sa kanya. Tumingin siya sa paligid at hindi nang ahas na hawakan ang anuman, sa takot na masira ang mga bagay. Inayos ni Alfie ang isang sundalo na sasalubungin si Russell. Huminto sa harap ng isang bodega, may nakaparada na kotse sa pasukan nito na may ilang lalaking naglilipat ng mga kahon at mga kahon ng mga paninda sa isang kotse. Nang mapansin ang packaging, naisip ni Russell na kamukha ito ng mga espesyal na sigarilyo at alak na dinala ni Levi. Maaari ko bang itanong kung ano ang mga ito, kasama? Hindi maiwasang magtanong ni Russell. Nako, ito ang mga espesyal na sigarilyo at alak ng Iron Brigade. Inutusan kami ng kapitan na magkarga ng kotse nila para ipadala sila sa pamilyang Black, sagot ng sundalo. Nagulat si Russell. Seryoso ba silang nagpapadala ng carload ng mga ito sa pamilyang Black? Tama si Levi. Ano ang kanyang pagkakakilanlan? Kung ang pagkuha ng 2 bote ng alak at 2 pakete ng sigarilyo ay walang kahulugan, kung gayon ang pagkuha ng isang carload ng mga ito ay ganap na naiibang problema. Kinakabahang dumating si Russell sa training ground. Ang Dragon Legion at ilang libong sundalo ay lahat ay nagtipon-tipon at nakahanay sa mga hanay, na mukhang makapangyarihan at laging nagtatagumpay. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 196. Nang makita ang mga espirito ng Dragon Legion ay sumikat ang adrenaline ni Russell. Ang pagmamataas at sigasig sa kanilang mga mata ay nakakaakit na maaari itong mabaliw sa isang tao. Sila ang hinanggad ni Russell. Nakakatakot ang kanilang pag-iral. Bagamat ang kanyang rehimyento ay nasa unahan ng South War Zone, malayo sila sa Dragon Legion. Si Russell at ang iba ay nakaupo sa observation deck. Ang lahat ay naghihintay para sa Diyos ng digmaan ng Iron Brigade. Kung hindi dahil sa mga regulasyon, kinukunan na sana ni Russell ang lahat. Masyado siyang excited. Tahimik na naghihintay ang lahat. Walang nang ahas na magsalita ng isang salita sa buong oras. Sa wakas, isang kotse ang pumasok sa kampo at mabilis na nakarating sa training base. Napakunot noo ni Russell nang makita sa malayo ang kulay pink na kotse. Saan ko nakita ang kotseng ito dati? Di ba yung pink Maserati ni Abigail? Huminto ang pink na Maserati sa training base. Isang babae ang bumaba sa driver's seat. Hindi ba si Abigail yun? Napatulala si Russell at nang makita niya ang taong bumaba mula sa passenger seat ay halos malagutan siya ng hininga, lalagyan ng nobela. Levi, siya na talaga. Anong ginagawa nila dito? Hindi pwedeng maging siya ang taong iyon, di ba? Saglit na parang tumigil sa pagtibok ng puso ni Russell. Sabi ni Levi kay Abigail na nananatili sa kinaroroonan niya habang naglalakad siya ng hakbang-hakbang papunta sa Dragon Legion. Nang makitang papalapit si Levi, nagtaas baba ang lahat ng mga kawal at tumayong tuwid na parang pike. Si Alfie at Mortimer ay tumakbo papunta kay Levi at sumaludo sa kanya. Pag-uulat, Diyos ng digmaan. Ang Dragon Legion at ang South War Zone Legion ay nagtipon na. Naghihintay sa iyong mga tagubilin, sir. Ano, Diyos ng digmaan. Ang grupong nagmamasid ay nabalisa. Walang umasa na ang Diyos ng digmaan ng Dragon Legion ay ang Diyos ng digmaan mismo. Ang mas hindi kapanipaniwala kay Russell ay si Levi ay ang Diyos ng digmaan. Hindi katakatakang kumilo si Levi ng mayabang sa piging ng kaarawan. Hindi nakakagulat na may handog ni Levi ang mga espesyal na sigarilyo at alak ng brigada ng bakal. Hindi nakakagulat na sinabi ni Levi na ipinahatid niya sila ni Captain Steele. Kuwit. Ito ay dahil si Levi ang Diyos ng digmaan. Lumapit si Levi sa harap ng mga kawal at nagutos sa malinaw na tono, matahimik. Nakakataba ang mga anapormadong galaw ng libu-libong sundalo. Pananatilihin ko itong maikli, dahil bumaba na kayong lahat mula sa frontline, magpahinga at magayos muli, ngunit dapat magpatuloy ang pagsasanay. Dapat laging handa ka sa digmaan. Si Levi ay nagturo sa Dragon Legion. Pagkatapos ay tumingin siya sa hukbo, nakangiti, matigas ang mga sundalo ng Erudia. At gayon din ang ating Legion.
Abangan ang iyong pagsasanay at maging handa sa lahat ng oras na magsakripisyo para sa bansa. Sa kabila ng maikling pananalita ni Levi, nag-alab ito ng apoy sa kanilang mga puso. Diyos ng digmaan, Diyos ng digmaan, Kuwait. Malakas na sumigaw ang libu-libong sundalo. Nakakadurog ng lupa ang eksena. Siguradong isa itong eksenang hindi malilimutan ni Russell sa buhay na ito. Pagkatapos ng inspection, lumapit si Levi kay Russell. Magdala ka ng kargada ng sigarilyo at alak mamaya. Pero payuhan mo rin sina lolo at lola na huwag masyadong uminom, sabi ni Levi. Oo, oo, oo. Pagharap muli kay Levi, takot na takot si Russell na basang-basa sa pawis, pati ang pananalita niya ay nauutol. Dahil doon, inilipat sa kotse ni Russell ang carload ng mga espesyal na sigarilyo at alak. Dumating si Russell sa tirahan ng pamilyang Black. Isang carload ng mga espesyal na sigarilyo at alak ng Iron Brigade. Pinabalik ba sila ni Russell? Masyadong kaya ng apo ko. Oh, Diyos ko. Pagpalain ng Diyos ang pamilyang Black. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 177. Namanhid sa gulat ang pamilyang itim nang makita nila ang sasakyan ni Russell na may kargang mga espesyal na sigarilyo at alak. Kumislap ang mga mata ni na Robert at Meredith. Talagang pinagpala ng Diyos ang pamilyang Black. Napakaganda ng anak ko, puri ni Zayden. Hinawakan ni na Robert at Meredith ang mga kamay ni Russell, para lang makaramdam siya ng awkward dahil wala lang itong kinalaman sa kanya. Lolo, lola talaga. Tama na, Russell, putol ni Meredith, iniisip na sinisip-sip ni Russell na maging mahinhin. Ang kargamento ng mga sigarilyo at alak na ito ay sapat na para sa natitirang bahagi ng aming buhay. Oo, wala ka nang dapat sabihin, Russell. Nakakaintindi kami. Tinapik ni Robert ang mga balikat ni Russell, lalagyan ng nobela. Sa ikalawang pag-iisip, huminto si Russell sa pagsisikap na magpaliwanag, naalala na lumagda siya sa isang non-disclosure agreement upang panatilihing sikreto ang lahat nang nakita niyang umalis siya sa South War Zone. Magsikap ka, Russell. Napagpasyahan ng iyong lolo na Yuan ang lahat ng aming mga nilikha upang alagaan ka, sabi ni Meredith. Si Quintus at ang iba ay naiinggit, at gayon din sina Aaron at Caitlin. Hindi ba't sinabi ni Levi na magpapadala siya ng isang carload ng mga espesyal na sigarilyo at alak? Nasaan na siya? Tinanong ni Robert si Russell. So sino ang nakilala mo ngayon, Russell? Sino ang Diyos ng digmaan ng Iron Brigade? Oo, sabihin mo sa amin, Russell. Gusto naming malaman. Nagtataka ang pamilyang Black. Kinakabahang titer si Russell. Lolo, lola, hanggat gusto kong sabihin sa iyo, hindi ko maibubunyag ang kanyang pagkatao. Pumirma ako ng non-disclosure agreement. Kasama pa ang non-disclosure agreement. Diyos ko. Nagkatinginan sina Meredith at Robert sa mata na may halong takot. Pero ang sigurado ako ay, patuloy ni Russell, nauunlad ang pamilyang itim mula ngayon. Kaya lolo, lola, kailangan mong maging mas mabait sa lahat ng mga tiyahin at tiyo, tulad ni na Tita Caitlin at Tiyo Aaron. May pag-asa lang kung magkakaisa ang pamilyang itim. Dahil ang God of War ay manugang ng pamilyang itim, at masisiguro ni Russell iyon. Kaya naman, espesipiko niyang pinaalalahanan sila sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanilang mga pangalan. Ito ay ibinigay. Nangako sina Robert at Meredith. Tinanggap namin ulit sina Caitlin at Aaron. Isa na sila sa atin ngayon. Nang iyon, hindi napigilan ni na Aaron at Caitlin ang marinig nilang pananabik. Salamat, nanay at tatay. Napatingin si Meredith sa kanila. Dapat magpasalamat ka kay Russell. Salamat, Russell. Sabay na sabi ng dalawa. Isang awkward na ngiti ang ibinigay ni Russell. Ngunit ang iyong manugang ay hindi masyadong masama, sabi ni Meredith, nag-isip ng isang bagay. Malinaw na nagustuhan ni nanay ang mga regalo ni Levi ngayon lang. Paano ito naging hindi masyadong masama, sa isang kisap mata? Gayunpaman, nasisiyahan si Caitlin. Sa oras na ito, bumalik sina Levi at Abigail. Hindi ba't sinabi mo na magpapadala ka ng isa pang carload ng mga espesyal na sigarilyo at alak, Levi? Ngumisi si Logan. Tinuro ni Levi ang sasakyan ni Russell. Di ba pinadeliver ko na sila? Magsasalita pa lang si Russell, umungal si Logan, bullshit. Maliwanag, si Russell ang nagpabalik ng mga ito.
Ano ang kinalaman nito sa iyo? Oo, sobra ka na. Nakita naming lahat na si Russell ang nagpabalik ng mga ito. Mayroon kang kredito ngayon, ngunit hindi mo maaaring kunin ang kredito ni Russell. Kuwit. Natawa ang lahat kay Levi. Galit si Russell, ngunit hindi siya makapagsalita sa gilid. Isa siyang Diyos. Paano siya huhusgahan ng mga mortal? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 178. Ang katotohanan na nakakakuha ka ng mga espesyal na naninigarilyo at alak ay nakakaranas na medyo may kakayahan ka. Hanggat kumilos ka ng matalino, maaari kang maging maayos. But don't try to human loopholes and indulge in petty tricks, malamig, nasabi ni Meredith na hindi nasisiyahan sa inasal ni Levi. Kailangan niyo siyang mas disiplinahin. Kung tutuusin, may magandang kinabukasan si Zoe, sabi ni Robert kina Caitlin at Aaron. Oo, nanay at tatay. Nakakaintindi kami. Sa kanilang pag-alis, tinanong ni Meredith, Russell, ano ang palagay mo tungkol kay Levi? Natakot si Russell. Paano ako makakapagkomento sa taong ito? Gusto ko pang mabuhay. No comment, sagot ni Russell. Logan, ano sa tingin mo? Tanong ulit ni Meredith. Mukhang malalim ang iniisip ni Logan. Talagang may kakayahan si Levi, nakikita kung paano niya makukuha ang mga espesyal na sigarilyo at alak. Ngunit dahil 6 na taon siyang nakakulong, malamang na huminahon na ang kanyang makapangyarihang panig, at marami na siyang masamang gawi. Sa tingin ko, mahihirapan si Levi na mag-develop. Tumanggaw si Meredith bilang pagsang-ayon. Manam, sa tingin ko rin. Kinabukasan, sunod-sunod na umalis ang lahat. Nang mag-alok ang pamilyang Black na sumakay sa kanila, tinanggihan ito ni Zoe at hiniling na sumakay sa high-speed na riles. Pangunahin dahil gusto niyang makita kung ano ang mangyayari kay Levi sa checkpoint ng seguridad. Pagdating nila sa security checkpoint, sinadya ni Zoe na dumaan muna si Levi. Nang makitang madaling dumaan si Levi, natigilan sila. Lumabas ka at pumasok muli, hiling ni Zoe, nobela. No choice si Levi kundi pumasok ulit. Gayunpaman, hindi pa rin tumunog ang alarma. Natigilan si Zoe. Nagkamali ba talaga ako? Sa katunayan, ang sistema ay na-reboot mula noong umalis si Levi sa araw na iyon. Madali na siyang dumaan sa lahat ng mga checkpoint ng seguridad ngayon nang hindi nagpaparinig ng alarma. Pagkasakay pa lang ng high-speed rail, nagpapadala ng mensahe si Alfie. Ang mga big shot ng South Warzone at South City ay alam lang ang tungkol sa iyong pagdating sa South City. Nakaalis na si Levi nang dumating sila para hanapin siya. Sagot naman agad ni Levi. Sabihin sa kanila na tiyak na ipapaalam ko sa kanila sa susunod na pagbisita ko sa South City. Sa high-speed rail, sinabi ni Caitlin, Zoe, dapat mong mangyari alang ang payo na ibinigay ng iyong mga tiyuhin. Ano ito? Tanong ni Levi. Napabuntong hininga si Aaron, iminungkahi ng mga tiyuhin ni Zoe na putulin niya ang lahat ng relasyon sa pamilya Lopez at magtatatag ng bagong kumpanya. Magandang ideya iyan. Dapat matagal na niyang ginawa iyon. Itinaas ni Levi ang 2 kamay bilang pabor sa mungkahing iyon. Sila ay isang grupo ng mga assholes na hindi kailanman makontento. Umiling si Aaron. Hindi magiging ganoon kadali. May share si Dad sa company ni Zoe. Mahihirapan tayong haharapin. Nag-alala rin si Zoe dito. Kilalang kilala niya si Harry. Zoe, lumabas ka na lang. Ako na ang bahala kung may gulo, sabi ni Levi. Hindi siya nag-aalala tungkol sa pamilya Lopez ngayon, ngunit ang paghihiganti ng Northampton Chamber of Commerce. Ngayon na ang Levi Group ay nasa kanyang mga kamay muli, ang Northampton Chamber of Commerce ay tiyak na itinatag ang kanilang mga bantay. Pagkatapos bumalik sa Northampton, sinabi sa kanya ni Kirin na nagpasyahan na ang Levi Group ay sumanib sa Garrison Group pagkatapos ng negosasyon at tatawaging Morris Group bilang pag-alaala kay Morris Atkinson. Gagamitin din ni Levi ang Morris Group para sirain ang Northampton Chamber of Commerce. Katumbas ito ng mismong pagtapak ni Morris sa Northampton Chamber of Commerce. Naunawaan ni Levi na tiyak na haantong ito sa tuwing mula sa Northampton Chamber of Commerce. Pero nandoon na siya para sa seremonya noon. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 179. Ang pagpapalit ng pangalan ng Levi Group ay lumikha ng isang bagyo sa buong lungsod. Lalo na dahil papalitan ito ng pangalan sa Morris Group,
Alam ng sino mang nakakaalam ng mga pasikot-sikot ng sitwasyon na susunod sila sa pamilya Rogers at sa Northampton Chamber of Commerce. Ito ay isang gawa ng paghiganti. Ayon sa chismis, ang taong ngayon ay kumokontrol sa Levi Group ay si Neil Atkinson, isang taong hindi pa lumilitaw sa Northampton. Pinaghihinalaan siya ng lahat na kamag-anak siya ni Morris. Dahil may nakatuklas na lumipat ang mga magulang ni Morris sa pinakamahal na villa sa Bayview Garden mula sa Nayon at ang Zoe's Imperial Meadows Limited ay tumatanggap ng malaking bahagi ng pamumuhunan mula sa Levi Group. Kuwit, ng mga chismis na ang relasyon sa pagitan ni Neil at Morris ay hindi gaanong simple at ang layunin ni Neil ay ang Northampton Chamber of Commerce. Sa isang maliit na isla sa Arrier Lake ng Northampton, may mga bangkang nakapalibot sa isla. Nakatayo doon ang daan-daang lalaking nakaitim na nakaumbok ang mga baywang na halatang may dalang sandata. Sila ay mga military helicopter paminsan-minsan na umaaligid sa kalangitan, nagpapatrolya sa paligid. Ang mas masahol pa ay ang buong magandang lugar ng Arrier Lake ay nabook ngayon. At ang taong nagbook ay nasa maliit na islang ito. Sa isla ay may 6 na matatanda na nakaupo sa tabi ng lawa, tahimik na nangingisda. Sa likod nila ay nakatayo ang 11 tao, na kinabibilangan ng 7 direktor mula sa Northampton Chamber of Commerce, at 4 na tagapagmana ng 4 na marangal na pamilya sa Northampton, ang Hendersons, Andersons, Williamsons at Robinsons. Ang 4 na elder na nangingibabaw sa harapan ay ang kasalukuyang mga pinuno ng 4 na nakikita sa pamilya, sina Wallace Henderson, Clifford Anderson, Baldwin Williamson, at Eric Robinson. Sila ang pumili ng 4 na pamilya sa listahan ng mga pinakamayayamang pamilya sa Northampton. Ang 4 na matatanda ay mas makapangyarihan kaysa kay Glenn mula sa pamilya Rogers. Habang ang yaman ng pamilya Rogers ay umabot sa 5 bilyon, ang mga Henderson, Anderson, Williamson, at Robinsons ay umabot sa 100 bilyon. Magkasama, itinatag nila ang Northampton Chamber of Commerce. Sa salita, nasakop nila ang halos madaling bahagi ng pang-ekonomiyang lifeline ng Northampton. Sila ang tunay na juggernauts ng Northampton. Ang 2 pang matatanda na kasama nilang mangingisda ay hindi bababa sa kanila. Si Grover Cook, na nagretiro na ngayon, ay dating gobernador ng Northampton. Marami siyang mga disipulo, at lahat ng kanyang inapo ay humawak ng mga mahahalagang posisyon sa Northampton. Maging ang kasalukuyang gobernador, si Jesse Nielsen, ay kanyang estudyante. Madalas pumunta si Jesse kay Grover para humingi ng payo dahil may kasabihan na ang mga salita ni Grover ay maaaring magpangiwi sa mga tao sa kanyang paanan. Ang isa pang elder ay si Xander Hoyles, ang Vice Commander-in-Chief ng Northampton War Zone. Dahil sa isang transfer order, ang posisyon ng Commander-in-Chief ng Northampton War Zone ay nabakant, na ginagalang si Xander ang pinuno ng Northampton War Zone ngayon. Magkaibigan at magkaklase silang dalawa ni Eric at ang iba pa. Karaniwan na para sa kanila na magkita-kita para sa pangingisda. Sa maliit na isla sa hindi kalayuan ay may isang platen ng mga gwardya. Anumang maliit na desisyon na ginawa ng 6 na elder na ito ay sapat na maimpluwensyang umuuga sa buong Northampton. Totoo nga ang nangyari dahil maraming bagay sa Northampton ang ipinagkaloob ng 6 sa kanila. Kuwit, kung ang 4 na pinakamayayamang pamilya at ang Northampton Chamber of Commerce ay makakamit ang ganoong tagumpay, hindi kailangang sabihin na ang kanilang mga koneksyon ay bumagsak sa buong Northampton, lalagyan ng nobela. Mula sa mga lugar ng digmaan hanggang sa mga bayan, kahit saan ay may mga bakas ng Northampton Chamber of Commerce. Kaya't nagkaroon ng kasabihang ito na ang pakikipag-usap sa Northampton Chamber of Commerce ay katulad ng paggugulo sa pundasyon ng Northampton. Iba sila sa pamilya Rogers. Hindi magiging ganoon kadaling sirain sila. At saka, kung sisirain ang Northampton Chamber of Commerce, nasa taas pa rin nila si Grover at Xander. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 200. Ayon sa sitwasyong ito, imposibleng masira sila. Pero hindi nila akalain na ang kalaban nila ay si Levi, ang tanging 5-star God of War sa kasaysayan. Ang Diyos ng digmaan ay dudurog sa lahat. Kuwit, sa sandaling ito, biglang nakahuli ng isda si Eric. Pagkatapos ay ilagay ito sa basket, tumingin siya kina Grover at Xander, nakangiti. Grover, Xander,
Narinig na ba ninyo ang tungkol sa mga kaganapan sa Northampton? Ginalaw ng may kulay abo na buhok na si Grover ang kanyang fishing rod at nag-alinlangan. Pinag-uusapan ba ninyo ang bagay kay Direktor Alaric Taylor ng Northampton Chamber of Commerce o ang paggamit sa pangalan ng Levi Group sa Morris Group? Maaaring magretiro na si Grover, ngunit kontrolado pa rin niya ang lahat. Binigyan siya ni Wallace ng makahulugang tingin. Akala ko ba maaari mong tingnan ang mga bagay na ito bilang isa? Nobela. Iminumungkahi mo na si Neil Atkinson ng Levi Group ang nasa likod ng lahat ng ito. Tanong ni Xander. Tumanggo si Clifford. Malamang. Ayon sa aming mga pagsisiyasat, si Neil ay dapat natiyuhin ni Morris. Pinapalitan niya ang pangalan ng Levi Group sa Morris Group para tulungan ang matalik na kaibigan ni Morris Atkinson, si Levi Garrison. Kaya naman nag-invest sila kay Zoe at inalagaan pa sina Alaric at Charles. Nagtanong kami sa pamilya Rogers sa nakalipas na ilang araw, ngunit nanatili silang tahimik tungkol sa pag-alis sa mga ari-arian ng pamilya Garrison at Levi Group, sabi ni Baldwin. Binalaan lang nila kaming mag-ingat, sinabi na nakilala namin ang aming laban sa oras na ito. Sa isang salita, pagbubuod ni Eric. Ang misteryosong Neil Atkinson na ito ay isang makapangyarihang tao. Talagang bagay siya para maipakulong si Alaric at mabawi ang Levi Group at Garrison Group mula sa mga kamay ng pamilya Rogers. Iyan ang mga impormasyong nakuha ng apat na maharlikang pamilya. Itinuring itong nakakatakot dahil hindi pa alam ng ibang negosyo at pamilya ang tungkol sa pagbabago ng pagmamay-ari ng Levi Group. Sa totoo lang, mahigit 10 taon ko na kayong kilala at hindi pa ako nakakita ng ganoong kalungkot na ekspresyon sa inyong apat na mukha, biglang tumawa si Xander. Tumanggo si Grover. Eksakto. First time kong makakita ng ganyan. Ibig sabihin, ini-stress ka talaga ni Neil Atkinson. Oo naman, may stress, pero sapat lang iyon para makuha ang atensyon natin, ngumiti si Wallace. Hindi niya tayo maaaring takutin. Hinaplos ni Eric ang kanyang mahabang puting balbas, na humahagulgol, walang duda. Walang sino man ang maaaring manggulo sa Northampton Chamber of Commerce. Tumanggo si Xander. Tama iyan. Walang paraan na masisira nila ang Northampton Chamber of Commerce. Sa metapora, ang pamilyang Garrison at ang pamilyang Rogers ay nagtataka lamang ng mga saplang na maaaring mabunot ng lakas tao habang ang Northampton Chamber of Commerce ay isang 10,000 taong gulang na puno na marahil ay mangangailangan ng 10 tao upang palibutan ito. Imposibleng mabunot ito batay sa lakas tao lamang. Isang malupit na ngiti si Clifford. Bagaman walang banta, si Neil Atkinson ay talagang tinak sa laman. Dapat natin siyang alisin sa lalong madaling panahon. Sa pag-unawa sa kahulugan sa likod ng kanyang mga salita, ngumiti sina Grover at Xander, maaari pa rin naming malaman ang kanyang pagkakakilanlan para sa inyo. With that, biglang nakahuli ng isda si Xander at inihagis sa basket ni Clifford. Ganito lang, hinuli kita ng isda at ikaw na bahala kung gusto mong bitawan o lutuin. Ikinukumpara niya ang isda kay Neil. Tumanggo naman silang apat. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 201. Lumipat sila sa susunod na paksa ng pag-uusap pagkatapos. Ang maalamat na tagapagtanggol ni Erodia, ang Diyos ng digmaan ay dumating sa Northampton ng napakatagal, ngunit hindi pa namin siya nakilala. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Walang magawang sabi ni Eric. Tama iyan. Nais naming lahat na makipagkita sa kanya para lamang magkaroon ng karangalan na makita ang kanyang mukha gamit ang aming sariling mga mata. Dagdag ni Wallace. Tumawa si Grover Cook. Tinanggihan pa ng Diyos ng digmaan ang pinakamalaking tao sa Northampton, ang imbitasyon ni Winston Gonzales, lalo na ang iba sa inyo. Nagpakawala rin ng tawa si Xander Hoyles. Hayaan mong sabihin ko sa inyong lahat ang isang bagay na hindi ka panipaniwala. Ako ay dapat na opisyal sa Northampton Warzone, ngunit sa panghihinayang, kahit na hindi ko pa nakita ng personal ang Diyos ng digmaan. Aktibo siya sa Warzone ng Northampton at nag-host pa ng pagsasanay sa militar. Pero hindi niya ako pinansin at ilipat ang unang hukbo gawin ang kanyang utos. Nagulat si Grover. Ikaw rin. Diyos ko. To be honest, sa kanya, isa lang akong hamak na tao. Kailangan kong igalang si Asher Dragon at ang iba pang Kings of War sa kabila ng kanilang mababang ranggo.
Pagkatapos ng lahat, sila ang pinakamalakas na puwersa ng militar kay Erudia. Paliwanag ni Xander. Si Eric at ang iba ay umiling sa pagkabigo. Sa palagay ko ay wala ng pag-asa para sa amin dahil kahit isang tulad ni Mr. Hoyles ay hindi nakakatagpo sa kanya. Napangiti si Xander Hoyles. Hindi totoo yan. May pagkakataon na makilala mo siya. May seremonya ng pagsalubong sa bagong Commander-in-Chief para sa Northampton War Zone sa lalong madaling panahon. Tiyak na dadalo sa seremonya ng Diyos ng Digmaan. Mayroong ilang mga upuan na bukas sa publiko para lumahok sa seremonya, kaya't subukan ninyong lahat na samantalahin ang pagkakataon. Talaga, ang galing. Sa wakas ay makakatagpo na tayo ng Diyos ng Digmaan. Halos hindi mapigilan ng iba ang kanilang pananabik. Ngumisi si Baldwin. Nabalitaan ko na hindi lang binata ang God of War na nasa 20s, pero single din siya. Nagkataon na single din ang apo kong si Yara. Maaari siyang maging perpektong kapareha para sa kanya. Magiging mahusay silang mag-asawa. Agad namang gumanti si Clifford. Ganoon ba? Sinasabi mo bang mas magaling ang apo mo kaysa sa akin? Hoy, lahat tayo ay may mga apo din. Ang iba ay nagpahayag din ng sama ng loob. Maging si Xander ay nakisali sa mainit na usapan. May apo din ako. Siya ay nasa hukbo. Ibinibilang ba iyon bilang isang kalamangan? Kung ganoon, tiyak na ang apo mo ang may kalamangan sa amin. Dapat ay ipinadala na rin natin ang ating mga apong babae sa hukbo noong nakaraan. Biglang iniba ni Eric ang usapan. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa negosyo. Ang Levi Group at ang nakuhang Garrison Group ay pinapalitan ang pangalan nila sa Morris Group pagkalipas ng 3 araw. Wala nang ibang paraan para mahawakan ang paggamit nito. Kailangan nating iparinig ang mga kakayahan ng Morris Group. Kuwait. Nalaman ni Zoe ang usapin tungkol sa pagpapalit ng pangalan ng grupo ni Levi sa Morris Group. Balita ko si Neil Atkinson ay tiyuhin ni Morris. Hindi nakakagulat na tinulungan niya tayo sa ating krisis. May alam ka ba tungkol dito? Curious na tanong ni Zoe. Umiling si Levi. Hindi ko alam na may tiyuhin si Morris. Halos hindi mapigilan ni Levi ang pagtawa. Ang mga taong ito ay katawa-tawa. Paano magiging tiyuhin ni Morris si Kirin gayong malinaw na mas bata siya kay Morris ng 7 taon? Narinig ko na ang Levi Group ay maghohost ng isang seremonya ng pagpapalit ng pangalan pagkalipas ng 3 araw. Dadalo ka ba sa seremonya para tingnan ang sitwasyon? Si Zoe ay abala sa kanyang mga usapan sa pagtatatag ng isang bagong kumpanya, ngunit siya ay interesado sa kaganapang iyon. Kaya hiniling niya kay Levi na dumalo sa seremonya sa halip. Oo naman. Titingnan ko ang kaganapan. Ang hindi alam ni Zoe ay dadalo si Levi sa seremonya kahit walang paalala, nobela. Nagpasya siyang dalhin din sina Mr. at Mrs. Atkinson. Ipinaalam ni Levi sa mga magulang ni Morris ang tungkol sa bagay na iyon nang bisitahin niya sila sa villa ng Bayview Garden Real Estate. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 202. Sinabi ni Levi sa matandang mag-asawa na sasanduan niya sila ng personal na makalipas ang 3 araw. Nakita niya si Chloe na lumabas siya sa kapitbahayan ng villa. Nandoon siya dahil ipinakilala niya ang isa sa mga property doon sa isang customer. Aalis na ako sa trabaho. Bakit hindi kita i-treat ng pagkain kung libre mo? Nakangiting alok ni Chloe. Biglang naalala ni Levi ang pangakong binitiwan niya matapos silang salubungin ng impromptu na sitwasyon noong isang araw. Oo naman. Kain na tayo, pero ito ang magiging treat ko. Sagot ni Levi. Si Levi ay hinatid sa villa kanina kaya wala siyang dalang sasakyan. Wala siyang ibang choice kundi hayaan si Chloe na ihatid siya sa restaurant. Napagpasyahan nilang kumain sa isang high-end na Chinese restaurant, kung saan ang kanilang mga parokyano ay maaari lamang maging miyembro ng restaurant. Pasensya na po Ms. Macy. Ang lahat ng mga pribadong kwarto ay ganap na nakabok. May natitira na lang tayong mga bukas na upuan sa bulwagan. Nagpaalam ang staff ng restaurant kay Chloe. Napatingin agad si Chloe kay Levi para humingi ng opinyon. Sige sa akin. Tumanggo si Levi. Umupo sila sa isang table malapit sa bintana. Si Chloe ay isang regular na customer, at medyo pamilyar din siya sa kagustuhan ni Levi. Kaya nag-order siya ng ilang dish na bagay sa panlasa ni Levi. Sarap na sarap si Levi sa pagkain. Ikaw ba talaga yan,
Chloe. Bulalas ng isang tao. Dalawang lalaking nakasuot ng suit ang nakatayo ilang di pa ang layo mula sa kanilang mesa. Ang isa sa mga lalaki ay halatang excited na makita si Chloe, Nobela. Naramdaman ni Levi na medyo pamilyar ang lalaki. Oh, naalala ko na siya ngayon. Isa siya sa mga junior ko noong high school, si William Hanks. Nag-aral si William ng finance at nagtapos sa isang universidad sa South City. Pinayagan siya ni Levi na makapasok sa Levi Group sa kabila ng kanyang kakulangan ng kwalifikasyon dahil sa katayuan ni William bilang kanyang junior. Lumilitaw na si William ay nasa neutral na paninindigan pagkatapos na matugunan si Levi ng problema sa nakaraan, ngunit talagang pumanig siya kay Matthew Green. Hindi nagustuhan ni Chloe si William dahil nakakainis ito at walang humpay sa paghabol sa kanya. Buo ang kanyang paniniwala na karapat-dapat siya kay Chloe lalo na ngayong nabawi na ng Levi Group ang momentum nito. Chloe, magpapakilala ako sa'yo. Ito ang manager ng Gatsby Group, si Mr. Patterson. Kasalukuyan naming tinatalakay ang isang proyekto na hindi 100 milyon. Ipinakilala ni William ang chubby na katabi niya kay Chloe. Tumingin si Mr. Patterson kay Chloe ng masama. Sa sandaling iyon, napansin ni William si Levi. Natulala siya ng ilang sandali bago niya ito hinarap sa subconsciously, Mr. Garrison, teka, hindi. Levi Garrison, nandito ka rin. Sa isip ni William, hindi karapat-dapat si Levi sa anumang paraan ngayon siya ay naging isang taong may mababang katayuan. Tama iyan. Makikilala mo ba ako? Ngumiti si Levi. Si William Hanks ay nasa kalahating traidor. Marami pa ring traidor na tulad niya sa mga kasalukuyang staff sa Levi Group. Kailangan kong gamitin ang seremonyang ito ng pagpapalit ng pangalan para muling tipunin ang mga empleyado ng kumpanya. Nabawi ko na ang kontrol sa Levi Group sa loob ng ilang oras, ngunit hindi ko pa naaalis ang mga bulok na taong ito. Hahaha, syempre, napakaluwalhati mo sa nakaraan. Nagtrabaho pa ako bilang driver at valet mo noong una akong pumasok sa kumpanya. Naalala ni William ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Wala akong nakuhang promosyon habang ikaw ang namamahala sa kumpanya, Levi Garrison. Kahit kailan hindi mo ako tinuring na junior mo, palagi mo akong pinapagawa sa mahirap at maruruming gawaing iyon. Na-promote ako at binigyan ng mahahalagang gawaing hahawakan pagkatapos mong umalis, at sa wakas ay magagamit ko na ang aking mga talento. Ako na ngayon ang Vice Director ng Marketing Department. Tinuro niya si Levi at nagpatuloy, pasensya na, hindi nakita amo. Ikaw ay isang tao, higit sa lahat, ay palaging linisin ang aking sapatos. Nagpalitan ng tingin sina Levi at Chloe. Pareho silang ngumisi. Ngumisi si Levi. Paumanhin na binaygo kita, ngunit ako pa rin ang iyong boss. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 203. Natigilan si William nang marinig ang sinabi ni Levi. Napabalikwas siya sa katinoan at ngumisi. Sinusubukan mo bang magbiro, Levi Garrison? Ang aking supervisor ay ang direktor ng marketing department, si Mr. Barkley Burns, habang ang aking boss ay si Mr. Neil Atkinson, na nakakuha ng Levi Group. Saan sa tingin mo nababagay ka sa equation na ito? Hindi umimik si Levi. Nakangiti lang ang tingin niya kay William. Mapanuksong ibinoka ni William ang kanyang mga labi. Baka sasabihin mo sa akin na ikaw talaga ang misteryosong Mr. Neil Atkinson. Maaari mong itigil ang iyong daydreaming. Ang Levi Group ay hindi na nag-aaral sa iyo ngayon. Bukod dito, pinapalitan din ng kumpanya ang pangalan nito. Kapag dumating ang oras na iyon, ang huling koneksyon ng kumpanya sa iyo ay mapuputol din. Sumimsem si Levi sa kanyang inumin. Malalaman mo rin mamaya kung may kaugnayan pa rin ako sa kumpanya. Hindi pinansin ni William si Levi at lumingon kay Chloe. Bakit ka nakikipag-hangout sa kanya? Hindi mo ba alam? Inilagay siya sa likod ng mga bar sa huling 6 na taon dahil sinubukan niyang samantalahin ang kanyang hipag. Na-blacklist siya ng lahat ng kumpanya sa Northampton, kaya nakita siyang mabaygo ngayon. Isa pa, may asawa na siya. Ang lalaking ito ay malinaw na kumakapit sa iyo na may lihim na motibo. Kailangan mong maging maingat na hindi mahulog sa kanyang mga bitag. Pagsisisihan mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay kung sinamantala ka ng basurang ito. Payo ni William kay Chloe na may pag-aalala. Dagdag pa ni G. Patterson,
Tama, isa kang matagumpay, bata, at magandang babae. Kailangan mong makipag-ayos sa isang natitirang tao sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang isang hamak na tulad niya na ay lakip ang kanyang sarili sa iyo. Tingnan mo si William. Bata pa siya at accomplished. I think he's quite a perfect match for you, Ms. Macy. Malamig na tugon ni Chloe. I'm sorry, but I don't need the both of you to worry about my matters. At saka, sa tingin ko ay isang dakilang tao si Levi. Near-treat pa niya ako ng dinner ngayong gabi. Tumawa ng malakas si William. Pinagtatawanan mo ba ako, Chloe? Tinatrato ka ni Levi ng pagkain. Ang mga signature dish na na-order mo ay babayaran ka ng hindi bababa sa 20,000. Paano niya babayaran iyon? Wala kang pakialam. Galit na galit si Chloe, lalagyan ng nobela. William at Mr. Patterson ay walang ibang mapagpipilian kundi ang umalis na may hinanakit. Umalis sina Levi at Chloe pagkatapos. Nagmamadaling sinundan sila ni William. Ano? Ang kawawang taunan na iyon ay wala man lang sasakyan. Kailangan niya si Chloe para sunduin siya. Saway ni William. Si Mr. Patterson ay galit din. Paano mo hahayaan ang isang ex-convict na tulad niya na lampasan ka, William? Malakas na sinuntok ni William ang pader. Masyadong tuso si Levi Garrison. Kailangan kong gumawa ng paraan para maturuan siya ng leksyon. Tama na. May idea lang ako. Nagniningning ang mga mata ni William sa tuwa. Sa sumunod na 2 araw, naging mainit ang balita tungkol sa paghahanda ng Levi Group para sa seremonya ng pagpapalit ng pangalan. Pagkatapos ng lahat, sila ay isang puwersa na maaaring magbanta sa matagal na impluwensya ng Northampton Chamber of Commerce. Isang araw bago ang seremonya, nakatanggap si Levi ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Narinig ang boses ni William matapos magkonekta ng tawag. Magandang araw, aking dating boss. Nagtaka si Levi sa pagiging magalang ni William. Narito ako upang ipaalam sa iyo ang magandang balita. Pagkatapos ng seremonya ng pagpapalit ng pangalan bukas, lahat ng empleyado sa Levi Group ay makakatanggap ng dagdag sa sweldo at mga empleyado mula sa 24%. Ang lahat ng mga taong nagtatrabaho para sa iyo dati ay makakatanggap ng average na 30% ng pagtaas, kaya nagpasya kaming magsagawa ng isang party para ipahayag ang aming pasasalamat sa iyo. Ang aming dating boss hindi mo dapat tanggapin ang aming imbitasyon dahil sinadya naming ay host ang party na ito para sa iyo. Lahat ay sabik na makasama ka muli. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Levi habang ang kanyang mga labi ay nakakurba pataas. Oo naman. Pupunta ako. Pumayag siyang dumalo sa party. Sige, hindi na ako makapaghintay na makita ka doon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 204. Mahigit sa 100 executive ng Levi Group ang nag-host ng isang party sa mga pribadong kwarto sa Galaxy Hotel ng gabing iyon. Naghanda sila ng maraming champagne sa loob ng silid. Ang lahat ng mga executive na naruroon ay dating mga subordinate ni Levi. Pinalitan ni Melissa Floyd si Matthew Green bilang Vice President ng Levi Group pagkatapos ng kanyang pagkawala. Si Melissa ay dating personal secretary ni Levi. Siya ay isang piling tao na pinili ni Levi sa 1,000 kandidato. Siya ay isang magagawang tao. Ang kanyang tagumpay sa pagtanggap ng promosyon mula sa isang personal na kalihim tungo sa posisyong vice-presidente ay sumasalamin sa kanyang mga kakayahan. Noong nakaraan, sinubukan ni Melissa na akitin si Levi ng hindi mabilang na beses at hiniram pa ang lakas ng media para magpakalat ng mga walang basehang iskandalo tungkol sa kanya at kay Levi. Ang kanyang palihim na taktika ay halos naging sanhi ng paghihiwalay nina Levi at Zoe noong araw. Pagkatapos noon, inilantad ni Levi ang kanyang mga panlilinlang at ibinaba siya bilang isang karaniwang empleyado. Kaya palagi niyang kinikimkim ang puot kay Levi. Lumahok din si Melissa sa eskema upang maging sanhi ng pagkabangkarote ng Imperial Meadows. Wala siyang pakialam kay Levi sa kanyang kasalukuyang katayuan, ngunit inalok siya ni William Hanks ng pagkakataon na ipahiya si Levi. Kaya nagpasya siyang dumalo din sa party. Gusto niyang masaksihan ng sarili niyang mga mata ang kasalukuyang kalagayan ni Levi. Ang iba pang dumalo sa party ay sina Barclay Burns, ang direktor ng Marketing Department, Eileen Barn, ang direktor ng PR Department, Leroy Bird, ang direktor ng Legal Department,
gayon din ang direktor ng HR department, Ken Elmpit, lalagyan ng nobela. Lahat sila ay sumailalim sa masiglang pagsasanay habang si Levi sa kanilang amo dahil gusto niya silang linangin. Hindi sila nakatanggap ng mabilis na promosyon. Sa halip, napili silang matuto at makaranas ng higit pa bilang isang karaniwang empleyado sa kumpanya. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nakaintindi sa intensyon ni Levi. Kinasusuklaman nila si Levi dahil naramdaman nilang binubuli niya sila at pinigilan ang paglago nila sa kumpanya. Kaya't sila ang unang grupo ng mga empleyado na tumalikod kay Levi at sumali sa ranggo ng pamilya Rogers pagkatapos ng pagkakulong ni Levi. Ang iba pang mga subordinate na tapat kay Levi ay maaaring pinalayas sa kanilang kamatayan o pinilit na magbitiw. Si Barkley at ang kanyang mga kapantay ay may potensyal, kaya nagtagumpay sila na umakyat sa corporate hierarchy at nakakuha ng mga trabaho bilang mga executive. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagpapasalamat sa pagtatanim ni Levi. Nasa ilalim pa rin sila ng impresyon na minamaltrato sila ni Levi. Kaya labis nilang kinasusuklaman si Levi. Lalo nilang sinisi si Levi dahil na-promote agad sila at tumanggap ng mataas na sweldo sa oras na wala si Levi. Sa isip nila, halos sirain ni Levi ang kanilang buhay. Lahat sila ay mga hamak na empleyado ng grupo sa ilalim ng pamamahala ni Levi. Ngunit lahat sila ay naging matagumpay na mga tao na may taunang sweldo na higit sa 1,000,000 pagkatapos ng pag-alis ni Levi. Kaya palagi silang nagbabahagi ng pribadong biro sa kanilang sarili, salamat sa Diyos na nakulong si Levi. Nandito na ba siya? Naiinip na ang lahat. Masyadong mahigpit sina Levi at Morris noon, kaya ang kanilang mga empleyado ay walang lakas ng loob na tingnan man lang sila sa mga mata. Ang mataas at makapangyarihang Levi Garrison 6 na taon na ang nakararaan ay isa na ngunit karaniwang Joe sa lungsod. Hindi na nila hinintay na masaksihan ni Levi ang kanilang mga nagawa. Lahat sila ay gustong ipahiya si Levi sa loob ng kanilang puso. Oh, nandito na ang dating boss natin. Masayang anunsyo ni William. Sumunod naman si Levi sa likod niya. Pumasok siya sa silid na walang malasakit na hitsura habang nagbibigay ng napakalaking presensya. Halos masuffocate ang karamihan sa mga tao sa loob ng kwarto sa kanyang dominanteng aura. Nataranta ang lahat dahil hindi nila inaasahan na daladala pa rin ni Levi ang kanyang kahanga-hangang ugali mula noon. Gusto nilang idirekta ang mga volleys ng insulto kay Levi sa sandaling pumasok siya sa silid, ngunit hindi sila makapagsalita. Ang unang bumasag sa katahimikan ay si Melissa Floyd. Huminto siya sa harap ni Levi na naka-high heels at nakangiting sinabi, "Minamahal kong Mr. Garrison, sa wakas ay nakalabas ka na sa bilangguan. Hindi talaga ito favorable dahil ang lugar na iyon ang pinakaangkop sa iyo. Bakit hindi ka nagtagal doon ng ilang taon? Sa personal, iminumungkahi kong manatili ka sa likod ng mga bar magpakailanman." Naging mabigat ang kapaligiran sa loob ng silid matapos ang pananalita ni Melissa kay Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 205. Si Ken Elmpit, ang direktor ng departamento ng HR ay nanunuya. Tama iyan. Hindi ba lagi mong hinahangaan ang estilo ng pamamahala ng militar, Mr. Garrison? Ang buhay sa bilangguan ang pinakabagay sa iyo. Dagdag pa ng direktor ng departamento ng PR na si Eileen Barn, totoo iyon. Dapat ay nanatili ka sa likod ng mga bar sa loob ng 6 na taon dahil nasiyahan ka sa kapaligiran. Kuwit, binati ng lahat si Levi ng mga insulto. Pakiusap, pumasok ka, mahal kong Mr. Garrison. Pinapasok ni Melissa si Levi sa kwarto. Pagpasok ay nakita agad ni Levi ang mga palamuti sa loob ng kwarto. Nagsabit pa sila ng ilang banner sa dingding. Ang unang banner ay nakasulat, "Salamat sa Diyos para sa iyong pagkabilanggo, Levi Garrison. Hindi namin makakamit ang aming tagumpay ngayon kung hindi ka napunta sa bilangguan." Nakalimbag sa ikalawang banner ang mga salitang, "Umaasa kaming manatili ka sa bilangguan magpakailanman, Levi Garrison." Kuwit, napansin din ni Levi ang maraming champagne sa loob ng silid, ngunit hindi niya maintindihan ang dahilan sa likod ng maraming inumin. Nadismaya ang lahat nang makita ang reaksyon ni Levi dahil hindi naman ito nagalit matapos tingnan ang banner. Pinaupo nila si Levi, pagkatapos ay pinalibutan siya. Sabi ni Melissa, "Kailangan kong magpasalamat sa iyo, Mr. Garrison.
Pinilit mo akong magsimula mula sa ibaba ng kumpanya na may buwanang sweldo na higit sa 4,000 at taunang sweldo sa 5,000. Alam mo ba kung magkano ang kinikita ko kada taon ngayon? Ang kasalukuyang taunang sweldo ko ay 5 milyon. Idinagdag ni Aileen, ginawa mo kaming isang grupo ng mga murang trabaho sa pamamagitan ng paggamit ng dahilan ng pagsisikap na linangin kami. Hindi ako nakatanggap ng sweldo na malapit sa 10 dati, ngunit tingnan mo ako ngayon. Ang aking taunang bonus lamang ay hindi bababa 10 milyon. The Marketing Director, Barclay chided, maraming salamat, Levi Garrison. Nakascooter ako noon para magtrabaho, pero nagmamaneho na ako ngayon ng Lamborghini para magtrabaho. Galit na galit ang direktor ng legal department na si Leroy. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Levi Garrison. Halos sirain mo ang buhay namin. Nakikita mo ba kung gaano kahirap ang buhay natin? Ikaw ang dahilan ng aming paghihirap. Nobela. Sumigaw si Ken Elm, serves you right for facing jail time. Dahil doon lamang tayo nagkaroon ng pagkakataong umunlad sa ating buhay. Napakahusay ng Levi Group mula nang makontrol ang pamilyang Rogers. Ang kumpanya ay hindi bababa sa 7 bilyong merkado ngayon. May nagbanggit. Biglang tumawa si Levi. Ang halaga ng kumpanya ay tumaas lamang ng 3 bilyon lamang sa loob ng 6 na taon, at gayon pa man ay ipinagmamalaki mo ang tagumpay na iyon. Yan. Natigilan ang lahat. Patuloy ni, ang Levi Group ay Levi hindi na 4 na bilyon sa unang taon ng pagkakatatag nito. Kami ay lumalaki sa isang exponential rate. Gumawa pa kami ng simulation para ay proyekto ang paglago ng aming kumpanya. Ang Levi Group ay maituturing na isang pagkabigo kung ang kumpanya ay nabigo na makamit ang isang halaga sa merkado na mas mababa sa 5 bilyon pagkatapos ng 6 na taon. Natahimik ang lahat. Alam nilang nagsasabi ng totoo si Levi dahil alam nila ang potensyal ng kumpanya noon. Ngunit ang paglago ng Levi Group ay nangyari sa ikalawang taon nito pagkatapos ng pagkakulong ni Levi. Ang kumpanya ay nagpakita ng hindi magandang pagbabago sa mga pagganap nito para sa mga susunod na taon. Wala sa mga empleyado ng Levi Group ang nakakaalam sa kanilang pangunahing teknolohiya at mga pakinabang sa merkado ay inalis ng ibang partido. Agad namang gumanti si William nang makitang tumahimik ang lahat. Kalokohan. Ang sinabi mo ay pawang hypothetical. Paano ka makakaasa dyan para mabuhay sa mundo ng negosyo? Makakasiguro ka ba ng positibong pagbabalik bawat taon? Naalala rin ni Melissa ang kanyang mga iniisip. Tama iyan. Napakaraming pagbabago sa merkado bawat taon. Hindi mo mahuhulaan ang bawat pagliko ng mga pangyayari. Kumunat ang noo ni Aileen. Maging tapat tayo, Levi Garrison. Tayo ay mananatili lamang bilang hamak na mga subordinate kahit na ang kumpanya ay naging isang 5 bilyong korporasyon. Walang paraan na magiging matagumpay tayo ngayon. Sumang-ayon sina Leroy, Ken Elm, at iba pa. Tama siya. Ang iyong mga tagumpay ay walang kinalaman sa amin. Hindi kami kikita ng kasing dami ngayon kung mananatili kami sa ilalim ng pamamahala mo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 206. Ni Melissa, maaaring hindi mo alam ito, Levi Garrison, ngunit nagpa siya si G. Atkinson na taasan ang lahat ng sweldo ng mga empleyado mula nang makuha niya ang kumpanya. Makakatanggap ako ng 30% ng pagtaas bilang vice-presidente ng kumpanya. Maaari mong kalkulahin ang karagdagang halaga sa iyong sarili. Tama iyan. Tingnan mo kung gaano kabukas palad si Mr. Atkinson. Hindi ka ba nahihiya sa pagiging maliit mo? Tinuyan ng iba si Levi. Si Levi naman ay ngumiti ng nakakaloko. Paano ako makakalimutin dito? Ako ang nag-ayos, kung tutuusin. Matapang na itinaas ni Melissa ang baba ni Levi. Mahal kong Ginoong Garrison, hindi ako nahihiyang sabihin ito. Tinanggihan mo ako noong umamin ako sa iyo noong nagtatrabaho pa ako bilang personal secretary mo. Nagsisisi ka ba sa desisyon mo ngayon? Sa tingin mo ba mas magaling pa sa akin si Zoe Lopez? Sinaman siya ng tingin ni Levi. Binigay na yan. Si Zoe ay magiging mas mahusay kaysa sa iyo. Tumawa ng malakas si Melissa. Ang tanga mo, Levi Garrison. Ang babaeng iyon ay malapit nang ipahayag ang pagkabangkarote. Ngunit natanggap niya ang kontribusyon pamumuhunan. Buo ang paniniwala ni Levi sa mga kakayahan ni Zoe. Alam niyang kulang lang ito sa mga pagkakataong patunayan ang sarili.
Kaya binigyan niya siya ng pagkakataong pinakakailangan niya. Hahaha. Nagtawanan ang lahat sa loob ng kwarto matapos pakinggan si Levi. Nakakatuwa ka, Levi Garrison. Hindi mo ba alam kung anong kumpanya ang nag-invest sa kumpanya ni Zoe? Ang kumpanya namin, ang Levi Group, ang nagbigay sa kanya ng kapital. Bagaman iminungkahi ni Mr. Atkinson na mamuhunan sa kanyang kumpanya, karamihan sa mga pamamaraan ay kami ang humahawak. Kailangang kailanganin ni MS Floyd ang mga papeles, at ang pamumuhunan ay kinakailangang lagdaan sa direktor ng kagawaran ng pananalapi, si Mr. Snyder. Sila ang mga taong magdedesisyon ng kapalaran ng perang iyon ngayon. Napangisi ang lahat. Tinuro ni Melissa si Levi. Para sabihin sa iyo ang totoo, Levi Garrison. May karapatan kaming magpasya kung mamumuhunan ang Levi Group sa kumpanya ni Zoe. Maaari naming palaging i-pull out sa deal o ipagpaliban ang petsa para mailipat ang pera sa kanila. Marahil ay maaari akong gumawa ng ilang mga trick para mabayaran kami ni Zoe bilang kapalit ng pagkalugi sa kontrata. Tinapik ni William ang balikat ni Levi. Narinig mo ba iyon, yabang mong hamak? Kami ang may kontrol sa kapalaran mo at ni Zoe Lopez. Tama iyan. Kailangan mong sundin ang aming mga utos ng masunurin, Levi Garrison. Kung hindi, pipilitin namin kayo ni Zoe sa bingit ng desperasyon. Tumawa ng masama si Ken Elm. Tinatakot mo ba ako? Halos hindi na napigilan ni Levi ang pagtawa. Balak kong ilantad ang mga traidor na ito bukas sa kumpanya. Well, tiyak na nailigtas nila ang gulo sa pamamagitan ng pagsuko ng kanilang sarili ngayon. Siyempre, ang Levi Group ay aalis kaagad sa deal na may isang order mula sa akin. Isasama ko rin sa blacklist ang kumpanya ni Zoe. Walang maglalakas loob na mamuhunan sa Imperial Meadows pagkatapos nito. Ang magagawa lang niya sa oras na iyon ay maghintay para sa pagkabangkarote na kumatok sa kanyang pintuan. Pagmamayabang ni Melissa. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin para sa inyong lahat para mawala si Zoe? Tanong ni Levi. Inayos ni Melissa ang sarili at naglakad papunta sa kariton na puno ng maraming bote ng champagne. Madali lang yan. Hahayaan namin siya kung susundin mo ang utos namin. Kumuha si Melissa Floyd ng isang bote ng champagne pagkatapos niyang magsalita. Bam! Biglang bumukas ang tapon ng itinutok ni Melissa ang bote kay Levi. Whoosh! Si Levi ay nabuhusan ng jet ng champagne. Sinundan ng lahat ang kilos ni Melissa. Bawat isa sa kanila ay kumuha ng isang bote ng champagne. Bam! 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 Kuwit! Ang mga tapon ng mga bote ay bumukas pagkatapos nilang pag-alog ng malakas ang mga bote. Pagkatapos ay nag-spray sila ng champagne sa direksyon ni Levi. Si Levi ay nabasa ng husto sa shower ng champagne. Sa wakas ay alam na niya ang dahilan sa likod ng maraming inumin. Gusto nila akong ipahiya gamit ang mga bote ng champagne, nobela. Hahaha, whoosh. Ang mga tunog ng kanilang masamang pagtawa ay may halong tunog ng champagne. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 207. Lahat sila ay naglabas ng 6 na taong halaga ng nakatagong sama ng loob sa kanilang mga dibdib kay Levi. Siya ay inilagay sa kahihiyan ng lahat. Hindi nagtagal, nasayang nila ang bawat bote ng champagne kay Levi. Walang pakialam si Levi sa paggamot. Kumilos lang siya na parang naligo gamit ang champagne. I will let them pay the price for what they did and what they are doing to me now tomorrow. Matitikman nila ang kalupitan sa pinakamasarap na bukas. Hindi nasiyahan si Ken Elm. Sinigawan niya si Levi, pumunta ka rito at dilaan mo ang aking sapatos. Ginaya rin ni Leroy, Barkley, at ng iba pa si Ken Elm. Hindi sila pinansin ni Levi. Ngini siya ni William si Levi. Dapat tingnan mo ang sarili mo sa salamin ngayon. Magiging walang silbi ka hanggang hindi ka maglalagay ng lahat ng nangyayari. Hindi ba ikaw ay isang dominanteng boss 6 na taon na ang nakakaraan? Saan napunta yung ugali mo? Hindi ko na kayang insultuhan, kapagkatapos mong tingnan kung gaano kakaawa. Napangisi si Talia. Kung luluhod ka at hahayaan akong sumakay sa iyo habang gumagapang ka sa silid, ipapangako kong hindi ko naguguluhin si Zoe sa darating, Levi Garrison. Tumayo si Levi. Akala ng lahat ay nag-aalangan siya, nobela. Lumuhad ka agad. Wala ka bang pakialam kay Zoe Lopez? Alamin ang iyong lugar, Levi Garrison.
Karapat-dapat ka lang na mamuhay ng mababang buhay tulad nito mula ngayon. Lahat ay nag-iinsulto sa kanya. Pinag-cross ni Melissa ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at pinagmamalaki si Levi. Gawin mo agad ang sinabi ko. Makontento lang si Melissa nang literal niyang matapakan si Levi. Kung tutuusin, isa lang siyang sekretarya noon at sinibak ni Levi Garrison. Tama na yan. Isang batang babae ang humakbang at napahinto ang lahat sa sandaling iyon. Nakilala ni Levi ang dalaga. Siya ang intern na pinili ko noong araw, si Elena Holmes. Naaalala ko siya dahil sa kanyang profesionalismo. Si Elena ay isa sa mga pinuno ng pangkat sa Finance Department ngayon. Sa loob-loob niya, lagi siyang nagpapasalamat kay Levi. Paano makakalimutan ninyo lahat ang kabaitan ni G. Garrison? Sa tingin mo ba mapupunta ka sa kinalalagyan mo ngayon kung hindi ka niya kinuha noon? At saka, wala naman siyang ginawang masama, kaya bakit galit na galit ka sa kanya? Nagtaas ng boses si Elena. Anong ginagawa mo, Elena? Hindi ka ba galit sa kanya? Sa tingin mo ba ay makakamit mo ang iyong kasalukuyang tagumpay sa pamamahala niya sa kumpanya? Pinagtataksilan mo ba kami? Ayos lang. Hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho simula bukas. Ibigay ang iyong resignation letter sa HR department bukas. Ang direktor ng Departamento ng Pananalapi, si Bob Snyder ay napag-alitan. Tama iyan. Tanggal ka na sa trabaho. Nagsalita rin si Melissa. Naluluha si Elena. I was just expressing my thoughts. Bakit ako tinanggal? Malamig na sabi ni Melissa matapos umiyak si Elena. Damn it. Sinira mo ang kapaligiran. Balik tayo ngayon. Kailangan ko pang maghanda para sa seremonya ng pagpapalit ng pangalan bukas. Nginitian niya si Levi bago umalis. Huwag kang mag-alala, Levi Garrison. Hindi pa ito katapusan. Guguluhin ko ang buhay ni Zoe Lopez kapag hindi mo ako sinunod. Naglabas si Aileen ng 2 stack ng cash at inihagis ang pera sa mukha ni Levi. Bayaran mo mamaya. Maaari mong panatilihin ang pagbabago, ikaw na maruming pulubi. Hahaha, nagtawanan silang lahat. Nasiyahan sila matapos ilabas ang kanilang galit at hinanakit. Naiwan silang dalawa nina Levi at Elena sa loob ng private room. Nagsisi ka ba sa ginawa mo? Tanong ni Levi. Pinunasan ni Elena ang mga luha sa kanyang mukha at umiling. Hindi. Nakagawa sila ng kanilang mga kasuklam-suklam na bagay para makita ang kanilang tagumpay. Matagal ko nang gustong makipaghiwalay sa kanila. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 208. Tumango si Levi, nasiyahan sa determinasyon ni Elena. Huwag kang mag-alala, walang magpapaalis sa iyo. Pumasok ka na sa trabaho gaya ng dati bukas. Sa sandaling iyon, naisip ni Elena na nakita niya ang mga sulyap sa umuunlad na Levi Garrison mula 6 na taon na ang nakalilipas. Okay, Mr. Garrison, gagawin ko ang sinabi mo. Sagot ni Elena. Lalagyan ng nobela. Si Melissa at ang iba pang mga executive ay napuno ng tuwa pagkalabas ng hotel. Ito ay kahanga-hanga. Hindi pa rin ako makapaniwala na pinaglaruan talaga natin si Levi Garrison kanina. Tama iyan. Wala akong mahanap na salita para ilarawan ang kahanga-hangang pakiramdam na ito. Paalala ni Melissa sa kanila, sige, umayos ka na. Oras na para bumalik at maghanda para sa seremonya ng pagpapalit ng pangalan bukas. Levi, ang Morris Group ay magiging isang grupo na halos mahigit 10 bilyon simula bukas. Lahat tayo ay magkakaroon ng magandang kinabukasan sa hinaharap. Naiintindihan. Nagsimulang isipin ng lahat kung paano uunlad ang kanilang buhay. Sumakit ang puso ni Zoe nang makita ang itsura ni Levi nang umuwi ito ng gabing iyon. Alam ko ang lahat. Ipinadala nila sa akin ang video. Ni-record ni William at ng kanyang mga kaibigan ang eksena kung saan pinaulanan si Levi ng champagne at sadyang ipinadala ang video kay Zoe kanina. Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Zoe nang masaksihan niya ang kawalan ng magawa ni Levi. Narinig ko na nagdusa ka sa kahihiyan sa iyong sariling kagustuhan dahil sa akin. Ang lahat ng ito ay dahil sa aking kawalan ng kakayahan. Wala akong magagawa dahil nagkataon na ang Levi Group ang investor. Sila ang may kontrol sa buhay ko ngayon. Napuno ng guilt si Zoe. Ngumiti si Levi. Ayos lang mahal. Sila ay haharap sa kaparusahan. Maliligaw na ako ngayon.
Tulungan mo akong maghanda ng isang set ng sariwang damit. Dadalo ako sa seremonya ng pagpapalit ng pangalan para sa Levi Group bukas. Sige. Tinitigan ni Zoe ang figure ni Levi mula sa likuran habang iniisip ang sarili. Hindi ko na siya hahayaang magdusa pa sa darating. I swear. Kinabukasan, sa building ng Levi Group, si Elena ay pumasok sa trabahong gaya ng dati. Isang tao mula sa departamento ng HR ang nag-abot kay Elena ng isang discharge letter ngunit sa sandaling pumasok siya sa pintuan. Maaari kang umalis sa lugar na ito pagkatapos mong matanggap ang iyong sweldo mula sa Departamento ng Pananalapi. Elena Holmes, ikaw ay tinanggal sa trabaho. Natigilan si Elena. Naisip na ginawa ni Levi ang mga pagsusuri sa pag-aayos para sa kanya. Inaalo niya lang yata ako. At saka, hindi man lang niya maprotektahan si Zoe Lopez simula noong nakalabas siya sa kulungang kamakailan, it's a given na hindi rin niya ako mapoprotektahan. Pero hindi ko siya sinisisi at hindi ko sinisisi ang mga sinabi ko kagabi. Pumunta si Elena sa Departamento ng Pananalapi para tanggapin ang sweldo. Pagkatapos ay pumunta siya sa Departamento ng HR upang harapin ang mga pamamaraan ng paglabas. Tinuro siya ng mga tao at nagbubulungan kung saan man pumunta si Elena. Hindi lang siya pinaalis ni Melissa at ng kanyang barkada, kundi nagpakalat din sila ng mga walang basehang iskandalo ng pakikipaglokohan ni Elena sa mga matatandang lalaki na sumisira sa reputasyon ng kumpanya. Ang mga babaeng katulad niya ay maaaring mukhang dalisay at inosente sa panlabas, ngunit sino ang nakakaalam? Baka natulog siya sa hindi mabilang na matatandang lalaki. Tama iyan. Palagi siyang nagpapanggap na inosente kapag ang totoo ay slut lang siya. Nabalitaan ko rin na nanganak siya ng 3 may edad na lalaki ng sabay. Siya ay walang hiya. Kuwit. Umalangaw-ngaw sa tabi ng tainga ni Elena ang hindi mabata na mga insulto at mapang-abusong pananalita habang papalabas siya ng kumpanya. Hindi na niya napigilan ang sarili habang walang tigil ang pagdaloy ng mga luha sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, nakita ni Melissa at ng iba pang mga executive ang eksena malapit sa elevator. Ngumisi sila. Ito ang epekto ng pagsuwi sa akin. Tawa ng tawa ang ibang executive. Tumakbo palabas ng kumpanya si Elena na nakayuko. Bam! May nabangga siya. Tumangala si Elena para lang makita si Levi Garrison sa harap niya. Anong problema? Pinaalis ka ba nila? Tanong ni Levi. Tumanggaw si Elena. Sige, sundan mo ako. Maghahanap ako ng hustisya para sa iyo. Nag-alinlangan si Elena. May tiwala ka ba sa akin? Tumingin si Levi kay Elena sa mapanindigang paraan. Oo, nagpa siya si Elena na ipagsapalaran ang lahat. Wala namang mawawala sa akin eh. Paano kung ito ay naging isang tagumpay? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 209. Ang seremonya ng pagpapalit ng pangalan ay nakatakdang magsisimula sa alas 10 ng umaga. Gayunpaman, ang bagong may-ari ng Levi Group, si Neil Atkinson, ay nag-host ng pulong para sa lahat ng miyembro ng senior management ng Levi Group sa alas 8 ng umaga. Si Melissa at ang iba ay naiinip na naghihintay sa loob ng meeting room. Kumuha siya ng compact mirror para tingnan ang makeup niya. Sa tingin mo ba may mali sa damit ko? Hiniling niya kay Eileen Barr na tumulong sa pag-aayos ng kanyang mga damit. Ang iba ay nag-aayos na rin ng kanilang mga anyo. Kung tutuusin, ito ang una nilang pagkikita ng bago at misteryosong amo. Kaya gusto nilang mag-iwan ng magandang unang impression. Naghanda pa si Melissa na i-alay ang kanyang katawan. Sasakupan ko ang bagong may-ari ng Levi Group. Hindi ako umakyat ng napakataas sa corporate ladder gamit ang aking mga kakayahan ng mag-isa. Naabot ko ang aking kasalukuyang posisyon dahil natulog ako kasama sina Howard Corbin, Oswald Rogers, at marami pang ibang maimpluwensyang lalaki. Ito ang paraan ko para makatanggap ng mga promo, pagkatapos ng lahat. Mahigit 100 miyembro ng senior management ng Levi Group ang dumating sa loob ng meeting room habang tahimik silang naghihintay. Natigilan sila nang makarinig sila ng mga yabag sa hallway. Pumasok sa meeting room ang isang binata na nakasuot ng sunglass habang napapaligiran ng maraming katulong at sekretarya. Nagmamadaling tumayo ang lahat. Nagulat ang lahat sa itsura ni Kirin matapos niyang tanggalin ang kanyang sunglasses. Napakabata niya. May narinig akong chismis na nagsasabi na siya ay tiyuhin ni Morris Atkinson, ngunit malinaw na mas bagay siya sa kanyang nakababatang kapatid.
Sa katunayan, si Kirin ay 20 taong gulang pa lamang noong mga panahong iyon. Naningkit ang mga mata ni Melissa. Hindi ko akalain na ang ating bagong pangulo ay isang gwapong binata. Madali kong mahawakan ang isang tulad niya. Sigurado akong susuko siya sa pang-akit ko kung magsisikap lang ako. Sa kabila ng murang edad ni Kirin, ang kanyang dominanteng presensya ay nakikilala. Naramdaman ng lahat ang panginginig na naglalakbay sa kanilang mga gulugad nang dumaan ang kanyang tingin sa buong silid. Lahat, mangyaring umupo, magpapakilala ako. Ang pangalan ko ay si Neil Atkinson, at nakuha ko ulit ang Levi Group at Garrison Group mula sa pamilya Rogers. Ako ang kasalukuyang acting president ng dalawang korporasyong ito. Agad na sinabi ni Melissa pagkatapos magpakilala ni Kirin, maaari ko bang malaman kung ano ang agenda para sa pagpupulong ngayon, Mr. Atkinson? Bigyan kami ng karagdagang mga tagubilin. Hindi naliwanagan ang lahat ng dahilan sa likod ng biglaang pagpupulong na pinangunahan ni Kirin. Napangiti si Kirin. Pagpasensyahan natin at maghintay ng kaunti pa. Curious na tanong ni Melissa, may hinihintay pa ba tayo? Ibig mo bang sabihin may ibang tao na dadalo sa pulong na ito, Mr. Atkinson? Tumanggaw si Kirin. Siyempre, hindi ko ba nilinaw ang sarili ko kanina? Acting president lang ako. Ibig sabihin, may pananagutan lang ako sa pagpapakita ng mukha ko sa publiko kapag nakikitungo sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kumpanya. Nagtanong si Ken Elmpit mula sa Legal Department. Sinasabi mo bang ibang tao ang tunay na may-ari ng Morris Group at gumagawa ng lahat ng desisyon mula sa likod ng eksena? Napangiti si Kirin. Oo, tama ka. Upang ilagay ito sa mas simpleng mga salita, nagtatrabaho lamang ako para sa aking Panginoon, lalagyan ng nobela. Napasinghap ang lahat sa pagtataka. May kakayahan na si Neil Atkinson na kontrolin ang pag-aari ng pamilya Rogers. Gaano pa kaya kalakas ang kanyang amo? Agad namang tumugon si Melissa. So what you're saying is that we are waiting for the real owner of the company. Oo, tama iyan. Siya ang nagpatawag ng pulong na ito, at malapit na siya rito, sagot ni Kirin. Ang lahat ay nakadama ng higit na pagkabalisa kaysa dati. Sino ang bagong may-ari ng Morris Group? Ang oras ay tila gumapang ng mas mabagal dahil bawat minuto ay parang isang siglo. Lahat ng tao sa loob ng meeting room ay umayos ng upo nang marinig ang mga yabag ng paa sa hallway. Itinulak ang pinto ng meeting room. Ngunit ang taong pumasok sa silid ay si Elena Holmes. Maging si Kirin ay saglit na napatulala. Sino siya? Nagalit ang lahat ng executive nang makita si Elena, lalo na ang direktor ng Departamento ng Pananalapi, si Bob Snyder. Sabay turo niya, anong ginagawa mo rito, Elena Holmes? Isa itong eksklusibong meeting room para sa senior management ng kumpanya. Natanggal ka na, bakit ka nandito? Nagalit din si Melissa. Oo, anong ginagawa mo dito? Sa tingin mo ba ay makita ka na dito? Sabihin mo sa akin, sino ang nagpapahintulot sa iyo na pumasok dito? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 210. Ako ang pinayagan siyang pumasok. Isang boses ng lalaki ang narinig sa sandaling iyon. Lumitaw si Levi habang ang lahat ng nasa loob ng silid ay nakatingin sa kanyang direksyon. Pumasok siya sa meeting room kasama si Elena. Ano ang ibig sabihin nito, Levi Garrison? Hindi ka bagay dito. Galit na saway ni Melissa sa kanya. Pagkatapos ay itinuro niya ang direktor ng Departamento ng Seguridad. Anong problema mo? Bakit mo pinayagan ang isang hamak na tulad niya na makapasok sa gusali? Nagawa pa niyang umakyat dito. Tama iyan. Anong ginagawa mo dito, Levi Garrison? Sa tingin mo ba masusuportahan ka ni Levi Garrison, Elena? Isa lang siyang basura. Si Leroy, Ken Elm at ang iba pa ay galit na galit sa sandaling ito. Ano ang mangyayari kung masaktan nila si Mr. Atkinson? Ngunit isang hindi ka panipaniwala at hindi maisip ang nangyari sa susunod na sandali. Naglakad si Levi papunta sa harap ng meeting room kung saan nakaupo si Kirin. Tiningnan ni Kirin si Levi nang may paghanga at magalang na inalok siya ng upuan. Nandito ka. Umupo si Levi at pinag-cross ang kanyang mga paa sa ibabaw ng mesa. Masayang sagot niya, lahat kayo ay nagtatanong sa akin ng dahilan sa likod ng aking hitsura. Nandito ako para dumalo sa pulong. Nagsumbong si Kirin sa tabi niya. Sir,
Nandito lahat ng 107 members ng senior management ng Levi Group, bigyan kami ng karagdagang mga tagubilin. Boom! Ang mga salita ni Kirin ay tumama sa lahat ng tao sa loob ng silid na parang 1 toneladang ladrilyo. Boom boom boom! Ang lahat ay nagulat sa kanilang mga kaibtsuran. Sila ay nasa lubos na kawalang paniwala. Si Levi Garrison ang may-ari ng Levi Group. Napakunot noon ni Elena ng tuluyang na blanko ang kanyang isip. Si Melissa, na nasa kinauupuan ni Levi, ay naramdamang tumigil sa pagtibok ng kanyang puso ng mga sandaling iyon. Huminto ang kanyang paghinga, at ang kanyang mukha ay naging puti ng papel na parang walang buhay sa katawan. Barclay Burns, William Hanks, Eileen Barn, at Leroy Bird ay natakot. Kuwit, napatulala ang lahat sa loob ng kwarto. Walang inaasahan na ang bagong may-ari ng Levi Group ay si Levi Garrison. Hindi ba't nakalabas na siya sa kulungan kanina lang? Siya ay dapat na walang pera, kaya paano niya nagawang makuha ang Levi Group? Sa sandaling iyon, ang Kailanawan ay nahuhulog kay Melissa at sa iba pa. Si Neil Atkinson ay hindi sumakay kay Morris Atkinson. Gusto ni Levi Garrison na gunitain si Morris Atkinson, kaya pinalitan niya ang pangalan ng kumpanya sa Morris Group. Siya rin ang dahilan kung bakit maaaring manatili ang mga magulang ni Morris sa marangyang villa na iyon. Determinado ang Levi Group na namuhunan sa kumpanya ni Zoe sa kabila ng pagbabawal sa iniutos ng Northampton Chamber of Commerce dahil si Levi Garrison ay namamalagi pa rin sa kumpanya. Nobela. Kuwit. Lahat ng tanong na gumugulo sa kanilang isipan ay nalutas sa pagkakataong iyon. Ang pag-iisip na si Levi Garrison ang bagong may-ari ng kumpanya ay hindi kailanman sumagi sa isip ng sino man dahil si Levi ay ganap na wala sa kanilang mga pagsasaalang-alang. Napatingin si Levi kay Melissa at sa mga kaibigan niya. Pagkatapos ay sinaman niya sila ng tingin. Hello everyone, nagkita ulit tayo. Si Ken Elmpit, medyo may edad na, ay nahimatay sa sahig nang maalala niya ang mga pang-iinsulto niya kay Levi kagabi. Si Barclay Burns at William Hanks ay nanginginig sa takot. Naramdaman nila ang mainit at mahalumigmig na sensasyon na tumutulo sa kanilang mga binti habang nabuo ang isang pool ng umuusok na likido sa kanilang kinatatayuan. Literal silang umihi sa kanilang pantalon dahil sa takot. Si Leroy Bird, Bob Snyder, at ang iba pa ay bumagsak sa kanilang mga upuan habang ang kanilang mga binti ay naging halaya. Ang lahat ng kanilang lakas ay tila naglaho sa kanilang mga katawan. Napaiyak si Eileen Barn sa sobrang takot. Nalugmok si Melissa sa sobrang pressure nang makita niya si Levi sa buong oras. Para siyang samuka ng isang subo ng dugo. Kakaibang reaksyon ang naobserbahan sa mga nakilahok sa pagtitipon kagabi. Nataranta ang lahat sa kakaibang eksenang iyon, kasama na si Kirin. Dahan-daang naglabas ng sigarilyo si Levi at nagmamadaling sinindihan siya ni Kirin ng sigarilyo. Nakaramdam ng pagkabalisa at pagkabalisa ang lahat. Pagkatapos huminga ng kanyang sigarilyo, sabi ni Levi, "Sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin tungkol sa nangyari kagabi?"